Takot ka na bang magmahal ulit? Yon. Actually, this is I commonly heard na mga sinasabi na after ng hiwalayan, lalong-lalo na sa mga niloko, iniwan, and then binaliwala, which is nadismaya sa relationship. Na takot na akong magmahal ulit. Kuya Kiko, ayoko nang magmahal ulit. Kasi ito, karamihan din sa mga nakausap ko ay let's say 60% na nagsasabi after namin nga mag-usap, and then let's say medyo naghinawaan na, and then naka-move on ng bahagya. So ito po yung mga common na maririnig mo na salita galing sa mga kababaihan na, Kuya Kiko, sige, mag-move on ako, and then parang takot na akong magmahal ulit eh. Pero ganun na nga, halos sa mga nakausap ko is yung katotohanan nito ay nasasabi lang po ito ng mga kababaihan once na nasa stages sila ng nasasaktan. Let's say ngayon sa present, na habang kinakausap ko yung isang babae na siya ay nasaktan, nahirapan, na gusto nang mag-move on, na gusto nang kumalas, and then gano'n na nga nadismaya sa kanyang karelasyon or partner, is ito talaga yung isang masasabi ng babae na ayoko nang magmahal ulit. Pero ito ay isang salita lamang na wala namang paninindigan. Pero may mga ngilan-ngilan na hanggang sa ngayon na nakausap ko naging single pa din, which is takot na talagang magmahal. Pero gano'n na nga, like I said kanina, na medyo mataas yung percentage na nagpa-consult ulit sa akin na, Kuya Kiko, may problema ako. So tinanong ko, bakit, nagkabalikan ba kayo? Sa ganong lalaki pa rin ba? Which is, sabi niya, hindi na, Kuya Kiko, which is sa bagong lalaki na naman. So binalik ko sa kanya dati, di ba naibanggit mo sa akin dati na ayaw mo nang magmahal, takot ka nang magmahal. So pero bakit ngayon may minamahal ka na namang bago? So yon, which is ito yung tatalakayin natin. Kasi kung minsan nagsasabi talaga yung karamihan na takot nang magmahal dahil sa present na pain na nararamdaman or sa mga pasakit na nararamdaman sa ngayon. That's why masasabi mo lang ito dahil sa iyong emosyon na nasasaktan. Pero pagkalipas ng ilang panahon or pagkalipas ng mahabang panahon, is once na yung pain or yung pasakit or yung kirot na nararamdaman mo dyan sa iyong puso, once na ito ay sumubside or humupa na, ay yung salita na yon is talagang malalamon mo na. Na parang ibabaon mo na lang sa limot. Na uy, parang handa na ako ulit magmahal na which is parang okay na ako ngayon makipag-mingle, na approach sa ibang tao o sa ibang lalaki. Yes, dahil natanggalan ka na ng pasakit sa iyong nararamdaman o sa iyong puso. So unlike dati na nasasabi mo lang ito na ayaw mo nang magmahal or takot ka nang magmahal dati, is dahil nga po yun sa pasakit na nararamdaman mo noong panahon na ikaw ay nasaktan. Yes. So that's why once na may marinig akong salita na ganito, na Kuya Kiko, takot na akong magmahal ulit, ayoko nang magmahal ulit, which is sa totoo lang hindi na ako naniniwala. Oh no. Yes po. Kasi maya-maya or let's say pagkalipas ng ilang panahon ay ito magpapakonsult na naman sa atin na buong akala ko sa ganung lalaki na naman or sa ganung lalaki pa rin, is sa bagong lalaki na naman pala. So that's why, pero nakapag-conclude na ako na buong akala ko is hindi na siya magmahal ulit. So which is hindi lang sa iisang babae, which is commonly talaga na nangyayari na ito yung kadalasan na nabibigkas ng mga kababaihan. So again mga utol, sa mga nagsasabi dyan na takot na magmahal, actually ngayon nyo lang po ito masasabi dahil nasasaktan ka. Pero once na humupa na yung pasakit or humilom na yung sugat dyan sa iyong puso, trust me, magmamahal ka na naman ulit. Lalong-lalo na kapag may nakita ka talagang lalaki na karapat-dapat ding mahalin at saka nagpapakita rin talaga ng totoong pagmamahal sa iyo. Okay? So yun po mga utol, sana'y malinaw sa inyo dyan sa mga takot magmahal. Yes, I know na hindi ka po takot magmahal. Nasasaktan ka lang kasi sa ngayon eh. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and
Babush! Ayoko na ring magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko nakawakan.